Nang napasabi naman si Fang Ping na nakakahiya lamang siya sa kanyang inasta kanina, dahil sa inakala niyang lahat ng iyon sa pagkakaalam na parating ang mga representante ng Chinese youth sa kanilang lugar, at nainggit lamang siya sa mga ito, bukod doon ay naiintindihan na niya na masyado pa siyang ignorante. Kaya naman ay mangiyak-ngiyak siyang nagpasalamat sa mga ito dahil sa pagtuturo nila sa kanya ng aral patungkol doon, at siya na si Fang Ping ay hinding-hindi mamaliitin ang mga bayani ng kanilang mundo. Dahil doon ay pinakalma naman siya ng isang babae at sinabi na ayos lamang iyon at naiintindihan nila. Sinabi din ni Jiang Chao na ang maging isang kalaban ay ayos lamang kumpara sa isang epokreto kaya naman ay natutuwa sila sa ating bida. Sa nangyari ay napasabi naman si Fang Ping na nabigla lamang siya sa nangyari subalit magiging motibasyon niya iyon para sa hinaharap. Napasabi naman ang isang kasamahan ng mga ito na mas mabuti pa pala siya kumpara sa mga narinig niya, upang agad na takpan ng bibig ni Xingnangqi ito, subalit na ituloy pa din niya ang kanyang sinasabi at ayon sa kanyang narinig na inilalarawan siya bilang isang walang pake, demonyo, at kasuklam-suklam. Sa nangyari ay napatanong na lamang ang babae na kung may iba pa bang mga magagandang lugar ang mayroon sa Magic City University dahil sa nais pa din nilang makita ang mga iyon, na sinabi naman ng ating bida na may magandang tanawin ng karagatan sa bandang timog, na agad naman nilang sinang-ayunan, subalit may tinawagan naman si Fang Ping at galit na sinabi na linisin ng mga ito ang Southern District at huwag nilang ipapahiya ang kanilang Magic City University, na nakangiti naman na sinang-ayunan ng kanyang kausap. Matapos ay masayang napasabi si Ching Fang Chin na iyon na ang signal na hinahantay niya mula sa ating bida, at ang kabilang parte ay totoong mayayaman at mukhang kikita sila dito ng malaki. Napatanong naman ang isang rank 5 student na si Zhang Yao na kung may mali ba sa ginawa ni Fang Ping, na sinabihan naman siya ni Ching Fang Chin na sa tingin ba nito ay may pake ang isang iyon sa maliit na halaga ng salapi, dahil hindi sila magnanakaw ng tao gamit ang kanilang mga kakayahan, at hindi ba sinabi ni Minister Zhang na bigyan sila ng mga ito ng oportunidad na makapagsanay. Kaya naman ay huwag na itong magsalita pa ng mga walang kwentang bagay at tandaan na makipagtulungan mamaya, dahil kung hindi ay ipapatapon siya ni Fang Ping, at kapag nangyari iyon ay huwag siya nitong sisisihin dahil sa hindi siya nito binalaan. Makalipas ng ilang sandali ay masayang sinasabihan ng ating bida ang mga kasama nito na ang lugar na ito ay ang kanilang martial arts club office, subalit saktong malakas naman na sinabi ni Ching Fang Chin sa kanyang kasama na si Lao Zhang na kung kailan ba magpapakita ang mga spoiled brat na mga exchange student na iyon, na labis na ikinabigla ng mga ito. Sinabihan naman siya ni Lao Zhang na huwag itong magsalita ng ganun dahil baka may kung sino na makarinig, subalit mayabang na sinabi nito na wala siyang pakialam dahil sa hindi naman siya natatakot sa mga ito, at siya lamang ang takot sa kanila. Dagdag pagyayabang pa ni Ching Fang Chin na ang mga batang iyon ay hindi maglalakas ng loob na magsalita sa kanya ng kahit na ano kahit pa sabihin niya iyon sa harapan nila, dahil sa hindi sila magpapakita sa mga ito ng awa, hindi tulad ng mga instructor na makikipag-sparring lamang sa kanila subalit hindi seseryosohin. Nang sinigawan naman siya ni Fang Ping at tinanong na kung nais ba nitong gumawa ng gulo, subalit hindi naman siya pinansin ni Ching Fang Chin, kaya naman ay inutusan siya ng ating bida na humingi ng tawad sa kanyang mga kasama. Hindi naman siya pinakinggan ni Ching Fang Chin at sinabi na kung kasalanan na ba ang magsalita ng katotohanan, dahil sa makakaya naman niyang labanan ang 10 kagaya nila kahit pa sila ay nasa rank 6 na, kaya naman ay sinabihan niya si Fang Ping na magpanggap na lang siya dahil hindi niya gagawin iyon. Dagdag pa nito na ang mga spoiled brat na ito ay maaaring matakot kung makakita ng dugo, subalit ang utusan sila ng mga instructor na lumabas at hantiin ang pagdating nila, ay para sa kanya ay isang katarantaduhan lamang. Nang nagalit naman ang isa sa mga bisita at napatanong na kung ang nagsasalita ba ay si Ching Fang Chin, dahil sa bakit sila nito minamaliit. Agad naman na humingi ng paumanhin ang ating bida at sinabi na ang lalaking ito ay talagang sakit sa ulo ng kanilang eskwelahan, subalit sinabi ng lalaki na kailangan na magpaliwanag sa kanila ni Ching Fang Chin para sa usaping ito, dahil sa iniinsulto nila sila ng walang rason, kaya naman ay napatanong siya na kung ganito ba ang pagtrato ng mga estudyante ng Magic City University. Mayabang naman na napasabi si Ching Fang Chin na kung sa tingin ba nito ay nangiinsulto siya, kaya naman ay sinabihan niya ang ating bida na kung talagang tunay siyang lalaki,
ay sagutin nito siya na kung hindi ba niya kaya ang patumbahin ang 10 kagaya nila. Dahil sa walang imak ang ating bida ay napasabi na lang si Ching Fangchin na mukhang duwag siya, at nagpapanggap na tanga sa tuwing walang lakas itong magsabi ng totoo. Dahil doon ay agad naman na umalis si Ching Fangchin dahil sa tinatamad na siyang makipag-usap sa kanila, dahil alam naman niya na kung papatumbahin niya sila ay doon pa lamang siya magkakaproblema. Dagdag pa nito na nakahanda na ang kanilang mga instructor, kaya naman susunod na lamang siya sa kanilang nais, dahil sa wala naman siyang pakialam sa mga ito. Nagalit naman si Jiang Chao at tinanong ang kalbong si Ching Fangchin na kung nais ba nito ng away, dahil una pa lang ay wala na siyang balak na makita sila, subalit mukhang nais nila ng gulo, kaya naman ay huwag silang sisihin sa pagiging bastos nila kung pagbibigyan sila nito, subalit sa isip ng dalawang makong ay masaya sila dahil sa kinagat nila ang nakahandang pain sa mga ito. Nang masayang sumagot si Ching Fangchin na siya ay ang tao na tanging may pake lamang sa mga benepisyo, at kung nais nilang makipaglaban ay kailangan nila na magdagdag ng pusta. Sabi pa nito na walang kasiyahan kung walang premyong makukuha, at maari silang maglagay ng pusta sa halagang 50 bilyon, 5 kalahok sa kanilang panig at ganun din sa kanila. Napasabi naman ng ating bida na hindi niya sila pipigilan kung nais nila ang kamatayan, subalit ang pumuste ng 50 bilyon ay hindi niya papayagan, matapos ay tinanong niya si Ching Fangchin kung may ganong klase ba siya ng halaga. Galit naman siyang sinabihan nito na kung ano ba ang kanyang kinakabahala, dahil sa nagtungo siya ng catacomb ng madaming beses at mayroon siyang daan-daang pounds ng energy stone at energy fruit, bukod pa doon ay iniinom niya lang ang life essence na parang tubig. Nang marinig naman ng mga ito ang pagyayabang ni Ching Fangchin ay hindi makapaniwala ang isa na ginagawa lamang nitong pang-snack ang 100 ho ng fruit, dagdag pa ng isa na mayaman lamang sila dahil sa kanilang mga pamilya, subalit wala silang ganun kadami sa kanilang storage, upang mapasabi si Jiang Chao na hindi ba sabi nito na ang mga martial artists sa labas ay mahihirap. Dahil doon ay masayang sinabi ni Jiang Chao na kung nais nito na magpadala ng mga resources sa kanila ay pagbibigyan siya nito, wala siyang pake sa mga energy stone, subalit ang nais niya ay ang mga energy fruits, sabi ng isa na ang nais naman niya ay parte ng bangkay ng demonic beast, at ang sa isa naman ay ang life essence. Mayabang naman na sinabi ni Ching Fangchin na kahit ano ang ipuste nila ay ayos lang, ngunit ayaw na niya sa pera. Nang pasimple naman na sumenyas ang ating bida, kaya naman ay sinabi ni Ching Fangchin na ang nais niya ay ang boots nito. Napasabi naman si Jiang Chao na imposibleng ipuste nila ito dahil sa isa iyong divine weapon, bukod doon ay kakailanganin niya ito kapag nagawa na niyang mag-breakthrough sa rank 7, subalit sinabi ni Ching Fangchin na ang gusto niya ay 5 divine weapon, at kung ayaw nila ay makakaalis na sila sa kanyang harapan at huwag nilang sasayangin ang kanyang oras. Nang binatukan naman siya ni Fang Ping at sinabi na sobra na ang nais nito, dahil sa ang mga divine weapon ay isang mahalagang kayamanan, subalit ang nais pa nito ay 5 piraso, matapos ay humingi agad ng paumanhin ang ating bida sa kanila. Ikinagalit naman ng mga ito ang ginawa ni Fang Ping, at tinatanong na kung sa tingin ba niya ay magagawa silang matalo sa isang iyon. Napasabi naman ang ating bida na mukhang mali sila ng pagkakaintindi sa kanyang sinabi kanina, subalit bilang estudyante ng kanilang Magic City University, ay kailangan niya din ang sumali sa kanila kahit pa hindi pa siya nakahanda na makipagtunggali sa kanila bilang kanyang mga senior, at higit sa lahat ay iisa lamang sila ng hangarin at iyon ay ang magkasamang ipagtanggol ang sangkatauhan. Matapos ay malungkot na napasabi si Fang Ping na dapat na huminto na sila sa paglalaban bago pa man tuluyang may mamatay, dahil doon ay sinabihan naman siya ng isa dahil sa nakakaawang itsura ng ating bida na normal lamang para sa mga mandirigma ang makipag-sparring, kaya naman ay tinatanggap nila ang ganong klase ng pusta, subalit sa isip ng ating bida ay masayang masaya itong napapasabi na humanda silang makatay. Makalipas naman ng ilang sandali ay galit na napapatanong ang dean ng Magic City University na si Li Changsheng na isang rank 8 na kung bakit nagbigay si Fang Ping ng permiso na makipag-sparring sa mga miyembro ng exchange student, at hindi maganda na pagtalunan ang patungkol dito, subalit sinabi naman ni Jiang Chao na ang nais lamang nilang ipapirma sa kanya ay isang kontrata, at nais lamang niya na magkaroon ng testigo sa kung ano ang maaaring maganap.
Sabi pa nito na bagamat na isa din siyang dean sa Magic City University ay hindi naman siguro masama ang magkaroon ng sparring sa pagitan ng dalawang martial artist, at kung hindi niya hahayaan ang kanilang nais ay hindi na sila pa makikipagkompetisyon sa Magic City kung sakaling makalabas sila dito, dahil doon ay napapayag na ito. Nang matapos ay inutusan ni Fang Ping si Ching Fangchin na humingi na ng paumanhin sa mga ito, at umaasa siya na hindi magtatanim ng sama ng loob ang mga ito sa kanila, dahil dapat ay sparring lamang ang maganap, at nais niya na maging magkaibigan pa din sila pagkatapos. Agad naman na sinunod ito ni Ching Fangchin at sinabi na magkikita na lamang sila bukas ng umaga sa harap ng Magic City Playground. Napasabi naman si Xing Nangqi na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya at hindi sila mamaliitin, subalit galit na napasabi si Jiang Chao na maganda pa ang itsura nito sa ngayon, subalit bukas ay kapag natalo siya ay tanging brief lamang niya ang kanyang ire sa kanya. Habang naririnig naman ng Vice Minister of Education na si Zhang Beihao ang mga magagandang salita na nagmumula sa ating bida kagaya ng dapat na unahin ang pagkakaibigan at ikalawa na lang ang patungkol sa pera, ay sa isip nito ay napapasabi siya na mukhang minalas ang mga batang kasama niya sa kamay ng ganid na si Fang Ping dahil sa mawawalan sila ng 5 divine weapon, at ang angka ng ikalawang henerasyon ng mga ninuno nila ay labis na aaray kung malaman nila ito. Nang makalabas na ang mga ito ay napasabi ang ating bida na hindi niya inaasahan na ganito ang kalalabasan ng lahat, subalit kahit na ganon ay naghanda naman sila ng salo-salo pagdating ng gabi upang mapagtibay pa ang kanilang pagkakaibigan. Dahil sa labis na gutom ni Jiang Chao ay pinatigil naman siya ng kanyang kasama sa pagsasalita, at sinabihan si Fang Ping na hindi na dapat ito mag-abala pa, dahil sa lahat naman sila dito ay mga martial artist at natural na lamang ang mga ganitong klase ng pagdalaw. Sa isip ng ating bida pagkarinig nito ay para siyang nabunutin ng tinak sa lalamunan, dahil sa totoo lamang ay wala siyang nakahandang ganong klase ng salo-salo. Nang napasabi naman ng may pag-aalala ang ating bida patungkol sa pastang 5 divine weapon dahil sa labis na napakalaking halaga ng mga iyon. Sabi pa niya na kung sakali man na mawala sa mga ito ang kanilang mga divine weapon sa magaganap na postahan, ay pakikiusapan na lamang niya ang iba na isauli nila iyon sa kanila. Subalit nagalit lamang ang isa at mukhang hinihiling ng ating bida na maging kahihiyan ng kanilang pamilya, dahil doon ay napasabi ang isang babae na ayos lamang iyon, dahil kahit pa mawala iyon sa kanila, dahil lahat sila dito ay halos kalahating divine weapon ng maituturing kaya naman ay walang problema iyon sa kanila. Dahil doon ay napasabi na lamang ang ating bida na haantayin na lamang niya sila bukas na turuan siya ng leksyon ng mga ito, at ang makitang ibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya sa isang labanan ay isang karangalan para sa ating bida. Sabi pa niya na kahit na matalo siya sa isang pag-atake lamang ay dahil iyon sa kanyang kahinaan, kaya naman ay hindi niya sila bibigwin ng dahil lamang sa kanilang mababang level. Dahil doon ay napasabi ang isa na kung nais talaga nila ang labanan ang mga ito ay hinding-hindi siya magiging tamad, na sinang-ayunan din ng babae at sinabi na nasa sabik na siya para bukas, at hindi pa sila nakakaranas ng ganitong klase ng pagtrato sa kahit na kanino. Matapos ng ilang sandali ay agad naman na nagpaalam ang mga ito sa ating bida, nang biglang lumapit si Ching Fangchin at napasabi na mukhang ang daling lokohin ng mga tanggang iyon, at syempre iisipin nila na talagang kaibigan ang turing sa kanila ni Fang Ping. Sinabihan naman siya ng ating bida na kung bakit ganun na lamang siya nito pagsalitaan, ang kanilang layunin ba ay ang lokohin sila at gulpihin, ang layunin nila ay ang hiramin lamang ang kanilang mga divine weapon upang gamiting pampaslang sa mga kalaban sa loob ng catacomb at ang protektahan ang mga ito. Dagdag pa doon ang pagbibigay sa kanila ng aral at paghahanda para sa kanilang paglakas, nang napasabi naman si Ching Fangchin na tigilan na nito ang pagpapanggap at sabihin na lamang kung sa papaano nila hahatiin ang mga divine weapon na makukuha nila. Dahil doon ay sinabihan naman siya na ang mga divine weapon na iyon ay walang halos na tulong kapag ikaw ay nasa mas mababa pa sa rank 7, subalit sa kanila sa Magic City University ay naruroon si Mr. Liu, Mr. Tang at Mr. Lee at ang lahat ng mga ito ay kailangan ng mga divine weapon. Sabi pa niya na nais din niyang ibigay ang matitira sa Capital City University, dahil kung kukuhanin lamang ang lahat ng ito ng kanilang Magic City ay pag nagkagulo ay sila lamang ang haharap nun ng mag-isa,
at sa tingin niya ay kailangan niyang idamay dito ang capital city. Dagdag pa ni Fang Ping na ang Magic City at ang Capital City ay ang mga top universities, at nire-represente nila ang Martial Arts University at ang kagustuhan ng Ministry of Education. Dahil sa nadagdag na sila Wang Jinyang at Yao Chengjun, ay sa ngayon ay eksaktong 5 na sila. Ang sitwasyon ay mas magiging komplikado pa sa hinaharap, kaya naman ay walang masama kung makikipagtulungan sila sa mga ito. Napatanong naman si Ching Fangchin na kung tatawagan na ba niya sila patungkol sa kung papaanong paghahatian ang mga pera, at sabihan siya nito kung gaano kalaki ang kanyang makukuha upang mas galingan pa niya lalo. Sinabihan naman siya ni Fang Ping na bibigyan siya nito ng A-level na sandata at ilang pounds ng Energy Stone kung magagawa niyang manalo, subalit kung matalo siya ay ang ibig sabihin lamang nun ay mawawala sa kanya ang mga Energy Stone, subalit huwag siyang mag-alala dahil sa bibigyan pa din siya nito ng Divine Weapon. Sa isip naman ni Ching Fangchin ay napapasabi siya na ang A-level longsword ay nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 5,000 credit points, at ang 500 grams ng Energy Stone ay nagkakahalaga ng 15,000 na credit points at ang lahat ay halos 20,000 ang suma, kaya naman kung sakaling matalo siya ay parang sinaksak siya ng kutsilyo sa kanyang puso. Dahil doon ay nagbigay naman ng suhestyon si Ching Fangchin dahil sa mananalo naman sila sa kahit na anong paraan, agad naman na sinang-ayunan iyon ng ating bida at sinabihan siya na kung matatalo ang kanilang kupunan sa kanyang plano, ay magiging responsibilidad niya ang halos kalahati ng pusta. Matapos ay tinanong siya ng ating bida na kung may mga kamag-anak ba siya na nasa extreme peak level na, dahil kung wala ay dapat na umasa lamang sila sa kanilang mga sarili. Makakaasa sila sa kanilang mga guro subalit hindi naman sila ang kanilang mga magulang, kaya naman kahit gaano pa kagaling ang kanilang guro ay hindi naman iyon ang kanyang ama. Para naman sa ating bida, ay ang tanging nais lamang niya ay ang 4 na Divine Weapon, kaya naman ay tinanong niya si Teacher Lee na kung ano sa palagay niya. Sabi pa ni Fang Ping na mayroon pa siyang 1.8 milyon na credit point, at kung sakaling matalo sila ay sapat na iyon upang may pambayad sa pusta. Siya na si Fang Ping ay walang kahit na anong mithiin, subalit hinihiling lamang niya ang mas ikauunlad ng kanilang paaralan, at umaasa din siya na hindi siya sisihin ng ibang mga teacher dahil sa paggawa ng sarili niyang desisyon. Napasabi naman si Teacher Lee na maaaring ganun ang mangyari, ngunit sapat na ang kanilang lakas, kaya naman ay bakit nila hahayaan na ang ating bida lamang ang magsagawa ng ganitong plano, sa huli ay sila ang kukuha ng mga benepisyo, subalit si Fang Ping naman ang kukuha ng mga sisi kung matalo. Habang nagpapalitan ng mga madamdaming salita sila Fang Ping at si Teacher Lee, ay napasabi naman si Ching Fangchin na magpapalit na ng apelyido ni Fang Ping ang kanilang principal kapag nakuha na ng ating bida ang mga Divine Weapon, at ang matandang una yon ay hindi na mapapansin. Dagdag pa niya na kahit ang mga Divine Weapon ay halos hindi na talaga kailangan pa ni Fang Ping, nang napasabi naman ng kasama nito na tanging ilang pagsang-ayon lamang ang sinabi niya kanina, ay binigyan pa din siya ni Fang Ping ng 10 mga honong fruit, kaya naman ay magkukultivate pa siya ng mabuti at mabilis na magbe-breakthrough sa rank 5 sa lalong madaling panahon. Kinabukasan sa lugar ng playground ng Magic City University, ay agad naman na napansin ng ating bida ang pagdating ng mga exchange student, na sinundan naman ni Lufengru na isang rank 7 at ang Vice President ng Magic City University, na bukod kay Minister Zhang na pinamumunuan ang kanyang mga kasama, ay mayroon pa na isang rank 8 sa kanila, at hindi niya naramdaman ang aura nito kahapon. Nang napasabi naman si Teacher Lee na bakit hindi nila salubungin ang mga dumating pa na mga elder, dahil sa nais niyang makilala kung anong klaseng tao ba ang mga iyon.